Check, test mic 1, 2, 3. Mabilisan lang. Bakit daw tayo nag-sell si Kuya Did sa trades na ginawa ko kanina? By looking the 15 minutes area, 15 minutes time frame. Ito siya. Yun, so merong buy dito na miligro. Itong buy na to. No? Pero gumana rin yan actually. Itong buy na ito. And then after that buy, binalik din agad sa sell. So ganyan talaga pag range na huwag kayong magtaka kay Tradometer. Pag range talagang lilitaw ng mabilisan si buy saka si sell. So, pares naman tama yan. Basta makaka-escape ka, tama yan. No? Okay, so ngayon, ang current na ano kasi natin, batayan talaga, ako, ginawa ko dyan is, ito talaga nakasell tayo. So, 15 minutes to na Heiken Ashi. And then, going back to 1 minute agad, no? Ganun lang tayo ka-basic mag-decision. So, ito yung ginuhitan ko kanina, di ba? Yan. Okay, so ngayon, ito, nakita natin na, ano siya, tapos na yung sell, no? Siyempre, lagi naman ganun, late tayo. So, good thing, lumitaw agad yung buy. So, this is Wednesday ngayon lang to, no? Tama ba? Wednesday, oh. Wednesday ngayon, di ba? Ayan, oh. So, meron siyang buy. Ito yung pinakagusto natin dyan kasi makita. After ng markahan tong patayo na linya, yung vertical line, makita agad natin yung buy. Bakit? Para, kasi susunod yun after nyan is sell na. So, ito yung mga posible nating masakyan. To, tong area na to. No? Lagyan natin linya, ha? Dito yan more or less, no? Kung matalim tayo sa market. Ayan yan, no? Yan. Sa end ano lang, sa close na lang ang candle. Okay, then nagkaroon ulit ng buy. Post ka muna kung di ka nag-TP rito dahil ayaw mo ng 200. Na, hindi. Tama, 200 pips, tama ba? Oh, ayaw mo ng 200 pips, hindi ka nag-TP agad. Okay, so nagkaroon ng buy. Pasok ka ulit dito. Ganun talaga eh. Ayaw mo ng 200 pips, so add ka ng position mo rito, somewhere here yan, no? Yan yung mga next entry mo niyan dito. Ganun ulit dito. Kung masyadong mabilis, sabi mo, wag muna, no? Antay ka muna. Okay, sa nasa sell area naman, pinakita ko na yan kanina kung bakit sell area yan, ano? Naka-range kasi yung market ka. Pag naka-range yung market, hanapin natin lagi yung possible na sell area at buy area. Makikita naman ng mabilisan yun sa malaking time frame, no? Okay, so nag-pump. Kinabahan ba si Kuya Edids? Hindi. Hindi ako kinabahan, no? Hindi ko alam kung ito yun or ito. 3 beses nga yan nag-pump eh. Ba't ganun? Kasi nga, nananalig ako or nagtatrust ako na currently naka-sell si Tradometer. At yun, sakto naman siya, nasa sell area na rin. Ba't tayo kakabahan, di ba? Kabahan ka lang pag kumawala na yan. No? Puntahan natin sa bigger time frame, ano? Pwedeng 1 hour, pwedeng 4 hours, no? Diyan natin makikita yung mga galawan yan. Dito kakabahan, mga boss, no? Kunwari sinabi mo naka-range tayo somewhere here. Biglang nag-pump. Ayun, biglang nabasag pataas. Baga late ka na kasi ang daming chance na ng ano niyan, ng buy, ng sell, buy, sell. Ang dami ng chance niyan, yung 4-hour candle yan eh, pambira. Okay? And then, yun nga, in case na kumawala, diyan ka na talaga kabahan. Bakit? Kasi, imagine mo, no, kung ito kunwari sell area natin, no, from here hanggang dito. Bira, di ko na makompute. Ilang pips na yan? 2,100, tinitiis mo pa rin. Kung kaya ng kapital mo, durug-durug na tayo dyan, no? So, andyan na yung mga decision-making, mga hard cut na tinatawag, no? Pero as long as nasa range pa rin siya, ako ganun ako mag-isip. As long as nasa range pa rin siya, andito pa rin siya sa resistance, sa support, no? Yun nga, naka-range kasi. Ba't tayo kakabahan? Kasi pabalik-balik lang yan pag naka-range. Kaya nga tinawag na range eh, di ba? Pag sinabing nasa range, ibig sabihin, pabalik-balik lang yung price, no? Hindi siya babasag pataas, hindi siya babagsak pababa. Alright, so sana na-gets natin yun, mga boss. Kung hindi, talagang ganun eh. De, aral-aral na lang tayo para maintindihan natin mabuti.